problema ay si Bongbong Marcos. Wala nang iba. Pero anong ginawa ni Bongbong Marcos? Yung ninakaw ng tatay niya ng 21 years, ginawa niya in 3 years. Halang ang kaluluwa. Resign! Marcos 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 resign! Meron pong matinding problema ang bansa natin ngayon. At sa dinami-dami ng ginagawa ng ating gobyerno, hindi nila makita kung ano yung solusyon. Siyempre, ang solusyon, tanggalin yung punot dulo ng problema dito sa bansang to. And that is, mag-resign na si Bongbong Marcos. Wala siyang silbi, wala siyang dulot na maganda sa bansa natin. At ang lahat ng nararanasan natin ngayon, lalong-lalo na ang katakot-takot na korupsyon, ay pwedeng mapigil sana ng ating presidente. Kaso wala siyang ginawa. Napakaraming reason kung bakit dapat ipanawagan natin na mag-step down na si Bongbong Marcos. Unang-una, hindi niya kayang maging presidente. Tama? Inutil si Bongbong Marcos. Dahil sa totoo lang, pwedeng-pwede naman niya napigilan ang katsang-katerbang korupsyon na nangyayari, pero wala siyang ginawa. At dahil dito, hindi natin mapigil na pagkumparahin kung papaano ginawa ni dating Pangulong Duterte na resolbahin ang mga problema ng bayan na sinasabi nila ngayon ang dami-dami daw kasalanan sa mundo. Lahat na lang ng kasalanan sa mundo, binabato sa mga Duterte. Pero sila ngayon yung nasa pwesto at sila ngayon ang nasa harapan ng sangkaterbang problema, pero hindi nila hinaharap ang problema at itinuturo nila sa mga Duterte, lalong-lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi katanggap-tanggap to. At araw-araw na ginagawa ng Diyos, naghihirap ang mga kababayan natin, naghihirap ang mga kapwa natin Pilipino. At kung ano-anong distraction ang binibigay nila sa atin so that we are going to look the other way. Dinidistract nila tayo sa mga investigasyon kuno, dinidistract nila tayo sa mga kung ano-ano nilang mga pasirkus para malito tayo at ang dami-daming nagpapalito sa ating isipan at nilalayo nila yung isipan natin sa totoong problema. At ang isa lang gusto kong matandaan ng lahat na nakikinig ngayong gabi, wag po tayong magsasawa dahil ang problema ay si Bongbong Marcos. Wala nang iba. Kung ginawa ni Bongbong Marcos, kasi pinagkatiwalaan natin siya noong 2022, pinagkatiwalaan siya ng maraming Pilipino. Pagkakataon niya na to para baguhin ang nakasulat na ng mga sangkaterbang bagahe ng pamilyang Marcos. Opportunity ito na binigay sa kanya. Pero anong ginawa ni Bongbong Marcos? Yung ninakaw ng tatay niya ng 21 years, ginawa niya in 3 years. Walang kahihiyan. Halang ang kaluluwa, correct? Kaya dapat lang na siya ay pababain na. Nararapat lang na, itigil na, sir, hindi nyo na kaya eh. Alis na kayo dyan, tangina nyo. Diba? Huwag nyo nang patagalin to. Ngayon, ang challenge po sa atin na nakakakita ng totoong problema, hindi bayad ng CIA, hindi bayad ng NED, mga lahat na lang dito, nagpunta kayo dito out of your own volition. Sarili ninyong pera, pinamasahe nyo papunta dito, tama? Tama!
hindi naman sila titigil sa pangungurakot eh. Huwag Tama! tayong panghinaan ng loob kasi hindi naman titigil yung mga yan. Makakapal ang mga mukha ng mga yan. Huwag tayong mapagod ipaglaban ang kinabukasan ng mga anak natin, ng mga bagong darating na mga Pilipino. Huwag tayong mapagod na isigaw ang mga bagay na gusto natin para sa bayan natin. Huwag tayong mapagod na mangarap para sa bayan natin nang hindi na iimpluwensyahan ng kahit sinong banyaga. Tayo yung legit, tayo yung totoo na nandito, na sumisigaw ng sarili nating boses para ipaglaban ang bayan natin. Hindi tayo bayad ng NED. Hindi tayo bayad ng CIA. Pilipinas lang yung nasa puso natin. Tama? Tama! So, wag po tayong magsawa. Isigaw at ilaban ang bansang Pilipinas. Ubusin natin ang lahat ng korap. Ubusin natin ang lahat ng mga nanggagahasa sa ating bansa. At sana sa mga susunod pa ng mga araw, magtiyaga po tayo, mag-invest po tayo para sa kinabukasan natin. Yayain po natin ang mga kaibigan natin, kapamilya natin. Kailangan nating magkaisa at ipakita kung gaano tayo kadismayado dito sa gobyernong ito. At yung araw-araw po na lumilipas, yung pag-delay nila sa investigasyon, yung kanilang paggawa ng excuses, tandaan po ninyo, yung investigasyon na pinapahaba nila, hindi yung investigasyon para makakuha sila ng mga impormasyon laban sa mga magnanakaw. Nagtatago na yan. Yung mga ninakaw nila, nililigpit na nila. Kaya mas maigting dapat ang panawagan natin. Habang pinapatagal po natin ito, lalo nilang naibabaon yung kanilang mga ninakaw, tinatago nila para hindi na natin makita. This is an urgent call. Dapat po, lumabas na po tayong lahat sa mga nakikinig dyan sa social media. Kailangan po natin kumilos na. Iparating po natin dito sa gobyernong ito, hindi na tayo masaya. Naghihirap na po mga kababayan natin. Hirap na ang mga Pilipino. Hindi natin deserve ang ganitong klaseng gobyerno. Kailangan po i-address na natin to. Lumabas na po kayo at isigaw at ilaban ang kinabukasan ng ating bansa. Isigaw po natin at ipaalam po natin sa buong mundo na ito ang gusto natin. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign!